Narito na ang maaksyong balita. 83 anyos na lola sa Nasugbu, Batangas, pinagnakawan na nga, pinatay pa sa sarili niyang pamamahay. Mastermind sa krimen, isa raw police asset na kilala ng pamilya ng biktima. Dalawang piloto ng nag-crash na eroplano ng Philippine Air Force hindi pa rin natatagpuan. Chief Justice Renato Corona, plano na nga bang maging state witness dahil sa pag-abandona umano sa kanya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo? Good news! Ilang kumpanya ng langis magbabawas na naman ang presyo sa mga produktong petrolyo. Mga bading, bumida sa Flores de Mayo sa Quezon City. Ano kaya ang say nila sa pagtutol ng simbahang Katolika? Isang biik sa Maguindanao, napagkamalang nanay ang isang aso, kaya dito siya dumidede? Balita sa ibang bansa, mga aso sa Amerika, todo forma sa kanilang prom night. Kabayo naman sa California, tumakas sa pictorial, muntik nang malunod sa dagat. British national, timbog sa Thailand dahil sa pagbebenta ng mga tinustang fetus. Video ni Will Smith na nanulak at nanampal ng isang lalaki kumakalat sa internet. Ano kaya ang dahilan ng pananakit ng aktor? Sa gitna ng mga pagbatikos, Lady Gaga dumating na sa bansa para sa concert niya sa Lunes at Martes. Impersonator ng singer, umeksena. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 20 ng Mayo 2012. Ang maaksyong balita. Isang lola sa Batangas ang pinatay pa ng mga magnanakaw na umatake sa kanyang bahay sa Nasugbu, Batangas. Ang mastermind sa krimen, malapit pa raw na kaibigan ng biktima. Ikwento mo, Marian Alviar. Hindi lubos maisip ng mga kaanak ni Lola Maria Guevara na sa kamay pa ng mga magnanakaw mamamatay ang kanilang 83 taong gulang na lola. Namatay sa suffocation si Lola Maria sa mismong loob ng kanilang bahay sa Nasugbu, Batangas matapos umanong busalan sa bibig ng isa sa mga magnanakaw. Siyempre po masakit para sa amin kasi inaalagaan namin yung lola namin kapag may sakit siya, pinapagamot namin. Tapos ito lang, mawawala ang buhay niya ng gantong kabilis. Kwento ng kasambahay na kasama ni Lola Maria, nanunood sila ng TV nang pasukin sila ng 3 lalaki. Hinalughog daw ng grupo ng mastermind na si Rafael Comia ang bahay para maghanap ng pera. Ang lola, nagwawala pang magaling. Matapang, hindi ko masaway si lola sa akin. Lola, tama na. Yan lola nagwawala. Nahuli na ang 2 sa mga suspect pero pinaghahanap pa ang sinasabing utak ng krimen na si Comia, alias Paing, at ang isa pa nilang kasabwat. Hindi naman maisip ng mga kaanak at kaibigan ng biktima kung bakit nagawa ni Comia ang krimen dahil malapit daw itong kaibigan ng biktima. Nahaharap sa kasong robbery with homicide ang mga suspect. Marian Alviar, News 5. Umaaray sa pagkalugi ang mga may-ari ng fish pond sa Laguna Lake. Isang klase kasi ng isda ang bigla na lang sumulpot at pumipeste sa kanilang palaisdaan. Ikwento mo, Marlene Alcaide. Umaabot ng hanggang 3 talampakan ang laki ng mga live fish na tulad nito na nahuli sa Laguna Lake. Ginagawa raw fishball ang isdang ito. Pero ngayon, hindi biyaya ang turing sa mga ito kundi peste. Bigla raw kasing dumami ang mga live fish sa Laguna Lake. Ang problema, kumakain ito ng mas maliliit na isda. Marami tuloy sa mga may-ari ng fish pond ang nagkandalugi. Kung ang isang banyera ng big head, ilagay na natin sa 1,000 pesos na lang, pinakamababa. 2 million plus na yun, 2,250,000. Pero na-harvest ko wala pa, siguro 100,000. Kaya lugi pa ho sa kapital. Palaisipan din sa mga mangisda kung bakit biglang dumami ang mga live fish. Pero suspetsya nila, may palagay ako, personal, na pwedeng ito ay
sinadya dahil may mga plano kasi po yung pamahalaan na gawing ekoturismo ang Lawa na Laguna. Hindi rin naman nila mapagkakitaan ang mga nahuhuling knife fish kahit naglalaro lang sa 10 hanggang 15 pesos kada kilo ang presyo nito. Halos wala naman daw kasing bumibili nito dahil hindi ito typical na pang-ulam. Ang nakikitang solusyon ng mga mangingisda ay ang pagbubukas ng Napindan Channel para makapasok ang tubig alat at humalo sa tubig tabang. Ito raw ang papatay sa mga pesteng knife fish. Pero sabi ng Laguna Lake Development Authority, hindi pa nila ito pwedeng gawin dahil kailangan muna nilang alamin ang pinagmulan ng problema. The most short-term measure is collect na lang natin to at wag nang ibalik, no? Marlene Alcaide, News 5. Nakaalis na ng bansa ang attack submarine ng US Navy na dumaong sa Subic. Alas 9 kanina umaga nang muling maglayag ang USS North Carolina. Mayo at 13 nang dumating ang submarine sa Subic Bay Freeport para sa routine port visit. Una nang nilinaw ng gobyerno na walang kinalaman ang pagdaong ng US submarine sa tensyon ng Pilipinas at China sa Scarborough. Hindi naman natuloy ang pagdating ng kapalit sana nitong USS Tucson kanina. Pero di na nagbigay ng paliwanag ang mga otoridad kung bakit ito napurnada. Sa ibang balita, puspusa na raw ang paghahanda ng kampo ni Chief Justice Renato Corona para sa pagsala niya sa impeachment court sa Martes. Pero sa gitna nito, kumalat po ang mga text message na nagsasabing plano na raw ni Corona na maging state witness lamang kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Marlene Alcaide, ikwento mo. 3 araw bago ang takdang pagharap ni Chief Justice Renato Corona sa impeachment court, kumalat ang isang malisyosong text message. Ayon dito, gusto na maging state witness ng punong maestrado na dismayado sa pag-abandona sa kanya ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Sinasabing midnight appointee ni Arroyo ang punong maestrado. Sabi pa sa text, nakatakdang magbigay ng statement si Corona sa Martes kapag humarap siya sa Senado. Pero ayon sa kampo ng punong maestrado, black propaganda lang ang kumakalat na text. Wala na silang maibabato pang malaki na information bago siya umupo. Dahil po kung meron, inilabas na nila yan. Sa katunayan, mayat maya na nga ang meeting nila para paghandaan ang pagharap ni Corona sa impeachment court. Not that we are rehearsing him, no? Yung prepare, hinahanda po namin siya mentally, okay, physically, dun sa mga katanungan na ibibigay sa kanya. Handa na raw si Corona na sagutin ang mga ibinabato akusasyon laban sa kanya, lalo na ang tungkol sa umano'y dollar accounts niya. Kaya rin nilang patunayan na hindi totoo ang ipresenta ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na may $82 accounts ang punong maestrado. Pero hindi matiyak ng depensa kung pipirma ba si Corona ng waiver para payagan ang pagbusisi sa kanyang dollar accounts na siyang hinihingi ng ilang senator judge. Pwede nila i-convict or i-acquit na kahit hindi siya umupo sa witness stand. Pero ito, nagkumbabaho yung tao. Lahat ba naman ikukunin pa, para, pati karapatan na ibinibigay ng batas? Wala rin daw silang alam tungkol sa umano'y panunuyo ng Iglesia ni Cristo sa ilang senator judge para i-acquit si Corona. Sinusuportahan nila si Chief Justice, magandang marinig yun. Magandang nalaman kung talaga. Ibig sabihin, pinaniniwalaan nila ang tinatayuan niya. Pero hindi ko po mako-confirm yun. Hindi ko alam yun. Taliwas sa bali-balita, hindi raw lilipad sa Spain si Mrs. Cristina Corona. Sa katunayan, sasama pa raw ito at ang kanilang mga anak sa Senado sa Martes para magbigay suporta sa kanilang padre de pamilya. Marlene Alcaide, News 5. Plano ngayon ng mga residente sa UP Bliss sa QC na gumawa ng petisyon kontra sa mga illegal settlers sa kanilang lugar. Mahirap na raw kasing madamay ulit sila sa sunog katulad ng nangyari kahapon. Ikwento mo, Benji Durango. Hindi ko mas pinabaya kung nandito lang ako, baka kami lahat-lahat, kami tatlo. Sila na-strap na doon sa loob. Hindi ko sila pababayaan. Puno ng panghihinayang si Mando Sumido matapos mamatay ang kanyang mag-ina sa sunog sa Barangay San Vicente, Quezon City kahapon. Galing daw siya sa trabaho at ang sunog din ang bahay ang sumalubog sa kanya. Sa loob nito, ang kanyang mga mahal sa buhay. Aywan ko kung saan ako makaka-recover kang buhay kong ito. Aabot sa 140 pamilyang nasunugan pansamantalang sumisilong sa isang multipurpose hall. Inaayos na raw ng DSWD ang 2,000 pisong tulong na iaabot sa kanila. Barangay certification lang, aside sa aming validation, ma-certify din mag-certify ang barangay din sa kanilang as a fire victim.
Pero ilang Good Samaritan ang nauna nang nag-abot ng tulong sa mga biktima ng sunog. Tulad na lamang ni Mang Romeo na pamimigay ng ukay-ukay hatid sa mga nasalanta ng sunog. Ano yung mga pinamigay nyo? Halo t-shirt, short, sando. Basta yung paninda ng misis ko, binigay ko. Nadamay din sa sunog ang mga taga-UP Bliss. Gagawa raw sila ng petisyon para ipagbawal ng pagtatayo ng bahay ng mga illegal settlers sa kanilang lugar. Alam ko po yan na magkakaroon ng gulo pero mayroon po naman ata tayong batas. Benji Durango, News 5. Umahalma naman ang mga manggagawa sa inaprubahang wage hike, lalo na sa National Capital Region. Sabi ng kilusang Mayo 1 o KMU, bitin na bitin ang 30 pesos na cost of living allowance na idadagdag sa kasulukuyang 426 pesos na arawang minimum wage sa NCR. Papatak lang sa 456 pesos ang kada araw na sahod. Kulang na kulang daw yan sa 993 pesos na kailangan para sa gastos ng isang pamilyang may 6 na miyembro. Pagkatapos ng 6 na buwan, madaragdagan pa ng 10 piso ang minimum wage. 125 pesos na across the board wage hike ang hiningi ng mga manggagawa sa bansa. Good news sa mga motorista. Magpapatupad ng rollback sa presyo ng lanisang Uni Oil. 40 sentimos ang mababawas sa kada litro ng diesel. Ang unleaded at premium naman matatapyasan ng 70 sentimos kada litro. Epektibo ito simula mamayang alas 6 ng umaga. Susunod sa Akson Weekend, bangkay ng lalaking pinagkasya sa isang kariton natagpuan sa Caloocan. Isang lalaking nahulog sa bus sa QC sinaksak pa sa dibdib. Mga piloto ng nag-crash na eroplano ng Air Force hindi pa rin nakikita. British national na nagbebenta ng pampaswerte raw ng fetus nahuli sa Thailand. At kabayo sa Amerika, nag-ala prima donna sa isang photoshoot. Nag-walk out pero muntik ng malunod.